nyo kung ang inyong pusa biglang nag-uwi ng ahas? O di naman kaya kayong inuwian niya ng ulam? Very good ka, Atonas. Ano nyo kaya ulam ni? Tulas, good boy. Alam niyo ba ang mga pusa, nung sila'y wild pa, ay mga predatory animals. Talaga nag-hunting sila ng mga lilit na hayop, pareho ng ahas, malilit na amphibian, at malilit na mammal para kanilang kainin. Natural sa kanila yan. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang mabuti pa, isa-isahin natin ang mga kwento sa likod ng bawat video. Simulan natin sa pusang buwis buhay na nag-uwi ng ahas. Ang video na ito, nasa mahigit 4 million views na. Tawagan natin ang video uploader mula sa Baguio City. Hi, Fem! Hi, Kuya Kim. Ako po si Fem. Ako po yung may-ari ng pusa na si Budak. Kinabahan talaga ako kasi ahas po yun eh. Pero nung nilapitan ko po, tas na-observe ko na parang hindi naman po pumapalag yung ahas, hindi siya nanunuklaw, parang hindi po siya nagkakos ng harm. And naisipan ko pong i-video. I-video po muna yung nangyayari. Pero kung venomous yung natsyempo doon sa pusa, malamang patay yung pusa. Ano kaya ang nangyari sa pusa na si Budak? Bago malaman yan, punta muna tayo sa pusang si Toothless na inuwian naman ng ulam ang kanyang amo. Tulas. Ang videong ito nakatangay ng lagpas sa 2 milyong views. Hindi ba, Ines? Wow! Yan lang. Very good ka, Atonas. Ano nyo Noong kaya? araw na kinuna ng video uploader na si Dave si Toothless, sakto raw napapasok siya ng trabaho at wala pang baong ulam. Very good ka, boy. Akala niya pinagdala siya ng ulam. Pero ang mga pusa, dahil sila'y solitary at mataas ang survival mechanism, dinala ng pusa yun para sa sarili niya. Akala lang ng amo para sa kanya. Nagkataon namang 2 manok ang inuwi ni Toothless, kaya ang isa ay binao niya at ang isa pinakain kay Toothless. Sinubukan naman daw niyang hanapin kung saan nanggaling ang ulam sa mga kapitbahay at maging sa TikTok. Pero wala naman daw nag-mine sa ulam na ito. Kilala ang mga wildcat bilang matapang at mabangis. Paano nga ba nagiging domesticated ang mga pusa? Nagsimula maging close sa mga pusa sa tao more than 8,000 years ago. Sa isang parte sa Middle East, may mga grupo ng pusa na nanirahan malapit sa komunidad ng mga magsasaka. Sa mga palayan at taniman ng mga magsasaka, na-discover ng mga pusa ang mga daga na siyang naging food source nila. At dahil nakakatulong ang mga pusa para mawala ang mga peste sa taniman, naging mabuti ang pakikitungo ng mga magsasaka sa mga pusa. Yan mucho to sabi, Kuya Kim. And last but not the least, nasa self-love era naman yata ang pusang ito na nagtangay na uulamin niya. Sikat na sikat ang cat na yan sa mahigit 10 million views online. Naku. Ang mga pusa ay mga expert fish feeders din. Unang-una, magaling silang mag-abang sa tabi ng ilog nung sila'y wild pa, ginagamit nila ang kanilang paws para manghuli ng isda at kinakain nila. Ngayon, balikan naman natin ang pusa na nag-uwi ng sawa. Ano kaya ang nangyari dito? Kinuha ko rin po yung ahas tapos binalik ko po sa labas kung saan po siya nararapat. Bali, hindi po namatay yung ahas at okay naman din po yung pusa na si Budak. Mabuti na lang yung ahas na nakuha ng pusa, hindi venomous. Isa itong garter snake o kaya rat snake. Hindi walang venom ito. Nagdadala sila ng live. Yung buhay na small rodents or anything because they wanted to teach yung mga kitten nila to yung way how to hunt in the wild. Sa domestic setup, ang pamilya niya ay yung tao. Kahit domesticated na mga pusa, nariyan pa rin ang natural instincts na maging predatory. Ito ang dahilan kung bakit may tendency silang mandakma ng pagkain nila. Kadakal mo ba, Kuya Kim?